lang. Kaya minsan may mga anak kapag hindi nahanap yung hinahanap niya sa isang pamilya, hinahanap niya sa kanyang mga barkada. Hinahanap niya sa bisyo. Tama? Hinahanap natin kung saan-saan. Akala natin doon natin makukuha yung talagang hinahanap ng ating mga puso. Pero sabi ng Bible, lahat ng hinahanap natin sa Diyos lang pala natin matatagpuan. Amen? Kaya na-wonder kapag na-experience mo na yung presence ni Lord, wow! Ito na pala, Lord. Kaya minsan merong mga testimonya, hindi natin makalimutan kapag ganito po yung mga aral. Merong isang pastora na po ngayon na kung saan, kahit dumadalo siya sa relihiyon noon, ang sabi niya, meron daw kauhawan sa puso niya. Ang sabi naman ng kasister niya, siguro napakinggan niyo na rin yung testimonya na ito, no? Ang sabi ng kasister niya, uminom ka ng tubig. Kasi hindi niya maintindihan, kasi ang sabi nung kilala ni Sister Ina yun, ano po, ang sabi niya, Sister, nauuhaw ako, sabi niya. Ang sabi naman ng kagrupo niya doon sa relihiyon nila, Eli Shaddai. O, binanggit na ni Bisha. Yung itaob mo yung sombrero. Ang sabi niya, ano ba yan? Uminom ka ng tubig. Sabi naman. Pero hindi niya naintindihan na yung hinahanap pala niya spiritual. Yung hinahanap na pala ng puso niya. Kaya marami tayong hinahanap, mga kapatid, na akala natin sa mundo natin matatagpuan. Sa Diyos mo lang yan matatagpuan. Sa Panginoong Isus lang natin matatagpuan. Kaya yung nung exhort, di ba? Nung Friday, di ba? A rivers of living water. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nauuaw at nagugutom. Uhaw tayo sa sanlibutan. Uhaw tayo sa pagmamahal. Uhaw tayo sa sayaman ng sanlibutan. Tama? Yes. Uhaw tayo sa maraming bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nauuhaw. Kung nauuhaw ka sa mga bagay sa sanlibutan, ang lahat ng yan, mga kapatid, sa Diyos lang natin matatagpuan. Amen? Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Basahin ko lang po, mga kapatid, itong ating mensahe ngayon. At ito po'y inspired. Ano po? Kasi pag every time na meron tayong message na pakinggan, meron talagang karugtong agad. Di ba yung mensahe ng Sunday? Go deeper in the presence of the Lord and be healed. Di ba? Wag lang yung dito, dapat apaw. Amen? Pero kailangan natin ma-maintain yung pag-apaw ng presence ng Lord. Meron pong maintenance. May makita natin yung maintenance. Kaya hindi tayo labas-masok lang sa presence ng Lord. Kaya nga Psalms 91, He that dwelleth. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, tirahan mo na yung presence ni Lord. Yes. Doon ka na namamalagi sa presence ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Basahin ko lang po, mga kapatid, dito po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 10 to 12. Kung titingnan nyo, ito po'y Salmo. Psalms po ito ni David. Ano? Sabi niya, glory in His holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and His strength. And seek His face continually. Amen. Dito po tayo mag-focus mamaya sa seek His face continually. Remember His marvelous works that He hath done, His wonders, and the judgment of His mouth. Ang sabi ni David, mga kapatid, seek His face continually. Ang question ko ngayong umaga, na-experience mo na ba yung presence ni Lord? Question ko po sa inyo, naranasan nyo na ba yung kabutihan ng Panginoon? Amen. Nalasap nyo na ba yung kapuspusan ng Diyos? Amen. Lord. Lahat ng yan ay sumisimbolo sa mukha ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ano po yun? What does it mean to seek His face? To seek God's face mean to seek His presence. Yes. Yung presensya ng ating Panginoon. Kaya no wonder, every time we worship, napapaiyak tayo. Hindi dahil may problema ka, Sister Nicole. Minsan, hindi lahat ng umiiyak dahil sa kabigatan ng problema. Amen. Okay? Minsan yung katabi mo, umiiyak, naglupasay na sa... siguro, bigat ng problema nito. Siguro, malaking utang nito. Minsan siguro, may nagawang kasalanan to. Minsan, merong pag-iyak dahil na-overwhelm tayo sa presence ni Lord. Amen? May mga pag-iyak na kung saan, hindi mo kayang i-explain. Minsan nga umiiyak ka pero iba yung joy. Amen po. Pumalakpak po yung mga nag-experience. Hallelujah. Amen. So sabi niya, seek His face continually. Bakit ito sinabi ni David? Ito ay sinabi ni David, no? And I believe ito po ay inspired by the Holy Spirit. Ito ang kalooban ng Diyos na hanapin natin lagi ang muka ng ating Panginoon. Sino pong sinasabihan ito?
Yung mga mananampalataya na naka-experience na ng presence ni Lord. Kailangan tuloy-tuloy po yung paghanap natin sa Diyos. Tuloy-tuloy po yung pagsik natin sa presence ng Panginoon. Hindi lang ngayon, Brother Noy. Amen? Hindi lang ngayon. Kundi tuloy-tuloy mo yung pagsik mo sa presence ni Lord. Mamaya makita natin bakit ba natin kailangan hanapin ang Panginoon. At ano yung mga motibo bakit mo hinahanap ang Diyos. Iba't ibang motibo kung bakit hinahanap ng tao ang Diyos. Marami yan. Lalo na especially sa usapin ng pera. Yes. Amen. Diba? Minsan ang nagmo-motivate sa tao para hanapin ang Diyos dahil sa pera. Kasi sabi nga, di ba? Minsan ang pagkakilala lang natin sa Diyos, siya ang Diyos na mapagpala. Amen. Ang Diyos na mapagpayaman. Yes, totoo po yun. Pero kung doon lang tayo na-stuck, mali na yung motibo ng puso natin. Lalo na yung Matthew chapter 6 verse 33, napakaganda. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things. Ang akala ng tao, puro pera lang. Diba? Lalapit ka sa Diyos para pagyamanin. Kaya minsan tingin sa pastor, may mga salita, kaya lang naman nagpastor yan para magpayaman. Ang akala kasi natin sa Diyos, lalapit tayo sa Kanya para pagyamanin tayo. Mali na agad yung motibo ng puso, hindi na agad pure yung heart, bakit ka lumalapit sa Diyos. Tama? Hindi na agad totoo yung heart natin kasi ang taong lumalapit sa Diyos, talagang mahal mo siya. Amen po. Bakit ka lumalapit sa Diyos? Dahil mahal mo siya. Even sa himala, tinan nyo yung Israel, na-experience nila iba't ibang klaseng himala sa buong buhay nila. Pero ano nangyari? Hindi pa rin nila minahal ang Diyos. Bakit? Kasi hindi po tama yung paglapit nila sa Diyos. Kaya makita natin dito mga kapatid, yung mga motibo ng mga tao kung bakit sila lumalapit sa Diyos. Una, after lang sila sa blessing. Amen. After lang sila sa material na bagay. Ngayon kapag hindi na-meet, hindi na ibigay. Kasi lalo na may mga pastor na nagsasabi, kapag inuna mo ang Diyos, pagyayamanin ka. E paano kung hindi ka yumaman? Tama po? Bagsal agad. Hindi naman, lalo si Bishop, magsasaganain kayo ng Panginoon. Tapos naghintay yung tao. Ilang buwan, lalo na pag mainipin. Hindi naman nangyari. Siguro hindi totoo ang Diyos nila. Babalik na lang ako sa relihiyon ko. Kasi yung expectation nila, nakakala nila, lalapit sila sa Diyos, sasamba sila sa Diyos para pagyamanin. Pero paano kung hindi yon ma-meet yung expectation mo na yon? Sasamba ka pa rin ba sa Panginoon? Maglilingkod ka pa rin sa Diyos? Kaya makita natin, kailangan tama yung puso natin sa paglapit natin sa Panginoon. Hindi tayo after, kaya nga sabi ni Habakuk, hindi man umulan. Oh, di ba? Hindi man magbunga ang mga pananim. Pero nang sabi niya, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka nakadepende sa ibibigay ng Diyos. Nakadepende ka doon dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Di ba? Amen? Nanawan ko na mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Diyos. So dito sa mundo, maraming tao ibang hinahanap. Pero si Lord, ang sabi niya, hanapin ninyo ang aking muka. Dito muna tayo sa paghahanap sa muka ng Panginoon. Kasi meron siyang kadugtong continually. Mamaya, napakaganda po habang binubulay ko ito. Kaya pala, hindi lang ngayon na-experience mo yung presence ng Lord. Hindi lang dapat doon sa time na yun. Halimbawa, napakatagal na panahon, naranasan mo yung presence ni Lord, tapos hindi mo na hinahanap. Kaya sabi ni Paul sa Hebrew chapter 6, tinapo doon, yung mga tumalikod, yung mga mahirap tumalikod, yung mga nakaranas sa presence ni Lord. Napakahirap nilang tumalikod. Once na natikman mo yung presence ni Lord, yung kabutihan ng Panginoon, napakahirap mong tumalikod. Kasi naranasan mo yun. Tama, amen. Hello? Kaya sabi ng Bible, taste and see that the Lord is good. Taste and see. Tikman ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin, tinan po natin, silipin natin muna. Yung Hebreo po, mga kapatid. Ayan, bago po tayo magano. Hallelujah. Sabi niya dito sa Hebreo chapter 6 verse 4. For it is impossible. Ano sa Tagalog yung impossible? Imposible. Okay? Imposible ha? For it is impossible for those who were once enlightened. Yung mga nabuksan, naliwanagan. And have tasted. Pag sinabing tasted, ibig sabihin, nakaranas na. Okay? Tasted, parang past tense siya, kasi may ed. Diba? Yung naranasan na niya. Sabi niya, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift. And were made, lalo na po ito, and were made partakers of the Holy Ghost.
Sabi niya, imposible. And have tasted the good word and the powers of the world to come, if these shall fall away. Imposible sa isang tao na nakaranas ng mga makalangit na bagay, maging ang kaloob ng Espiritu, na tumalikod. Amen? Kung totoo talaga nilang naranasan yung presence ng Lord. Pero paano yung, alam nyo yun, kasi marami tayong mga nakasama noon na, minsan naglupasay pa dyan, Bishop, pero, amen? Pero sa Bible, imposible mga kapatid. Imposible. Bakit ko po ito binuksan? Kasi ito yung mga taong nakaranas. Kaya dito kasi merong binanggit ito continually. Napakahalaga yung salitang continually. Nagpapatuloy. Seek His face continually. Okay? Amen. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So what does it mean to seek His face? To seek God's face means to seek His presence. Guidance. Then, hindi lang guidance, holiness. Sino nagdi-desire ng holiness? Sino pong nagdi-desire ng holiness? Amen? To seek His face means, to seek God's face means to seek His presence, guidance, holiness, righteousness, and intimacy. Ito po ang ating sinasabi kanina, napakaganda nito mga kapatid. Kaya nung Friday, di ba? Ang sabi doon, don't seek the gift, but seek the giver. Kaya dito, yung purpose, bakit mo siya hinahanap yung mukha ng Panginoon, yung pinakalas na nabanggit po natin, yung presence, guidance, holiness, and righteousness, kundi intimacy. Intimate. Magkaiba yon halimbawa. Magkaiba po kasi yung, nababanggit naman dati, pero ayan na natin mabanggit ngayon. Magkaiba yung gusto mong makasama ang tao kasi meron kang kailangan sa kanya. Magkaiba yung may kailangan ka sa kanya kasi refer doon sa mga bagay na meron siya. O yung nagagawa niya, di ba? Yung naibibigay niya. Magkaiba yung kailangan mo siya kasi gusto mo siyang makasama. Okay po? Bawa yung kapatid mo ngayon, gusto mo lang siya makasama kasi may kailangan ka, mayroon kang mabibinipisyo sa kanya, materially. Tama? Kaya nga minsan sa social media, magulat ka na lang, yung matagal mo ng kaibigan na hindi ka naman kinukontak, biglang mga musta. Kumusta, Mare? After noon, anong sunod? Pautang. Di ba? Yung ganon? Best friend, kamusta? Oh, alam ko na to. Ang kasunod ko, pwede bang? Di ba? Parang parang hindi maganda sa pakiramdam. Kakamustahin ka lang, kakausapin ka lang, gusto ka lang makasama kasi may kailangan sa'yo. Pero magkaiba yung genuine. Kung bakit kanya gustong makasama kasi gusto ka talaga niyang makasama. Yun ang pagmamahal. Amen? Meron akong nabasa sa Facebook, binahagi ko lang din po mga kapatid at talagang totoo naman. Kapag tinatawag mo lang ang tao dahil may kailangan ka, ang tawag doon manggagamit ka. Di ba? Tatawagin mo lang yung tao kasi may kailangan ka sa kanya para mapunan kung ano man yung gusto mo, materially, ang tawag sa'yo, manggagamit. Kasi tatawagin mo lang siya, kakailanganin mo lang siya dahil meron kang gustong makuha eh. Ang tawag sa'yo, manggagamit. Magkaiba po yung gusto mo siyang makasama dahil gusto mo talaga siya. Dahil mahal mo siya, nag-i-enjoy ka na makasama siya. Kaya nga minsan may mga kaibigan tayo, pasyal tayo, wala akong pera. Okay lang yan, basta ang importante makasama kita. Yung mga ganon, wala akong mayambag eh. Okay lang yan, ang importante makasama kita. Ibig sabihin, ang gusto mo makasama mismo yung tao, hindi dahil doon sa bagay na meron siya. Amen po? So ito yung mga kapatid. So yung last, yung intimacy. Means ng face ng Lord, yung pag-seek sa face ni Lord, ibig sabihin gusto mo mag-build ng intimate relationship kay Lord. Kaya dito hindi na based on religion. Amen? Hindi na based on religion. Ang pagpunta natin hindi based on religion. No, hindi ito dahil sa relihiyon na meron tayo o sikta, kung ano man yan. Kundi ito dahil ay meron kang malapit na relasyon at ugnayan. Ito po ay estado ng puso ng tao. Amen? Bakit ka pupunta sa church? Bakit ka magbabasa ng Bible? Bakit ka mananalangin? Dahil gusto ng puso mo makaulayaw ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Kaya pupunta tayo sa isang panambahan, lalo na dito sa lugar natin na kung saan nararanasan natin yung presence ni Lord. Pupunta tayo dito, walang iba,
kundi masik yung presence ni Lord, ma-feel yung glory ni Lord, maramdaman yung pagmamahal ng Panginoon para mapunan yung pangangailangan ng ating mga puso. Amen? Lalo sa usapin ng pagmamahal, minsan kapag broken-hearted tayo, naibuhos natin yung pagmamahal natin sa mga asawa natin, sa mga anak natin. Minsan kapag bigo tayo, number one na kailangan natin, yung presence ni Lord, yung love ni Lord. Kasi yun lang po makapagpupuno sa atin. Amen? To seek God's face means to seek His presence, guidance, holiness, righteousness, and intimacy. Ano pa pong ibig sabihin ng pag-seek sa face ni Lord? Not just about seeking answers. Ito na po yung sinasabi natin na nagsisik ka kay Lord, hindi dahil after sa mga bagay na ibibigay niya sa'yo. Sabi dito, not just about seeking answers or solutions, but seeking the one who holds the answers. Sinisik natin siya, hinahanap natin siya, hindi dahil sa kaya niyang ibigay sa'yo. Kaya kahit nga ang langit nababanggit po natin ito, kahit ang langit, hindi mo gustong pumunta sa langit dahil napakaganda ng lugar ng langit. Pupunta ka ng langit dahil nandoon siya sa langit. Hello, ulitin ko po. Alam ko na ang Bible, ang description ng heaven, napakaganda. Ginto ang lalakaran natin. Tama? Din sa langit, marami tayong mansyon. Hindi lang bahay, kundi mansyon. Napakaganda po. At desirable po ang heaven. Pero, ang number one na rason kung bakit tayo gustong pumunta sa langit, hindi dahil sa ginto. Hindi dahil sa mansyon. Kundi dahil kay Kristo na nandoon siya sa langit. Amen? Mamaya maging idolatry. Pupunta ako dahil sa ginto. Dahil sa ganda. No? Useless ang bahay. Useless ang kingdom na wala ang king. Kahit ngayong church worthless ang church na wala yung presence ni Lord. Ang sabi nga, dead church. Kahit may church, kahit may pagkakatipon, kung wala yung Holy Spirit, walang saysay yung gawain. Kaya maging naman sa langit, pupunta tayo sa langit dahil nandoon si Lord. Amen? Kaya nga kahit dito sa lupa, kaya mayroong kasabihan, lupa man langit na, langit din. Hindi dahil sa kaisipan ng tao, kundi dahil nandito yung presence ni Lord, na-experience natin yung glory ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Hallelujah, praise the name of Jesus. So seeking the face of the Lord, not just about seeking answers or solution, hindi po masamang humingi ng katugunan o kasagutan sa Panginoon. Okay? Linawin po natin, hindi po masamang mag-pray ng anumang pangangailangan natin. Hindi po, kasi yun po ang gusto ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po yung nagpakain si Lord doon sa 5,000. Nagpakain po si Lord ng 5,000 katao. Nung after niyang magpakain, hinanap siya ng mga tao. Anong dahilan kung bakit siya hinanap? Anong sabi ni Lord? Hinanap ninyo ako dahil nakakain kayo. Ang sabi niya, hanapin ninyo ang mga pagkain hindi nasisira. Anong point ni Lord doon? Hindi natin siya hinahanap dahil sa kaya niyang ibigay sa atin. Hanapin natin siya dahil siya yun. Kaya nung nakakain na yung 5,000 kung ilang katao yon, ang hinahanap nila si Lord. Hindi dahil siya. Hinahanap niya dahil nakakain sila. Sila'y nabusog. Kaya sabi ng Panginoon, huwag din niyo akong hanapin dahil sa mga pagkain nasisira. Hanapin ninyo yung pagkain na hindi nasisira. Sino yung pagkain na yun? Si Lord mismo. Siya mismo yun. Kaya sabi niya, I am the bread of life. Ako yung mana na galing sa langit. Pero yung mga tao dahil naka-experience ng literal na blessing, yun na lang yung dahilan kung bakit nila hinahanap si Lord. Kaya nakita ni Lord yung heart nila. Ang sabi ng Panginoon, huwag din yung hanapin yung mga bagay, yung mga pagkain na may kasiraan. Hanapin ninyo yung pagkain na hindi nasisira, which is yung siya mismo. Bakit tayo pupunta ng church? Bakit tayo sasamba? Bakit tayo dadalo? Siya mismo. Siya mismo ang hanapin natin. Kaya sabi ni Lord, if you seek me with all your heart, you will find me. Kung hahanapin ninyo ako ng buong puso, ako ang sabi ni Lord, kung hahanapin ninyo ako, sino yung hahanapin natin? Siya. Ako, ng buong puso, matatagpuan ninyo ako. Amen? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Then, pangatlo po, mga kapatid, binigyan po natin ng kahulugan yung
Anong ibig sabihin ng seek His face? Pangatlo, a pursuit of a deeper relationship with God. Ito na po yung sinasabi rin natin, intimacy. Yung pagsusumikap mo, yung desire mo, yung eagerness mo, na magkaroon ng malalim na ugnayan o relasyon sa Panginoon. Anong dahilan kung bakit mo hinahanap si Lord? Ang sabi dito, walang ibang dahilan kundi gusto mong mas malapit at malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the name of the Lord. So ito yung mga bagay, mga kapatid, yung pag-seek sa presence ni Lord, sa paghanap sa presence ni Lord. Kasi akala natin yung pag-seek sa face ni Lord, yung larawan na. Yung picture. Ano yung sa relihiyon? Seek my face. Ibig sabihin, dalin-dalin mo rin yung larawan na yun, picture na yun. Nasa relihiyon. Naalala ko tuloy yung pinsan ko na naginip. May panaginip doon siya. Sabi niya sa akin, Bin, sabi niya, nanaginip ako. Napanaginipan ko yung picture ni Lord Jesus. So, paniwala naman siya na siya yun. Pero sa atin, hindi po yun ang mukha ng Panginoong Sus. Amen? Yun po ay mukha ng tao. Okay? Kaya kung managinip kayo ng ganun, i-rebuke nyo kasi yun po ay pandaraya ng kaaway. Na mas lalo tayong binibigyan ng dahilan para sambahin yung larawan na yon. Meron nga pong artista na nag-post doon sa social, kung makahalat naman social media, sabi niyo nun, wag din yung sambahin yung picture na yan kasi ako yan. Ano yun po yun? Na-encounter nyo yung ganon? Wag din yung sambahin yung picture na yan kasi ako yan. Di ba? Kapag sinasamba mo yung picture, sinasamba mo yung tao na gumanap doon sa movie na yon. Okay? Kaya hindi po yun yung totoong picture ng Lord. Okay? Amen? Yung picture ni Lord, yung presence ni Lord. Yung face ni Lord, hallelujah, yung mukha ng Panginoon, yung presensya niya, yung righteousness niya, yung holiness niya. Amen? Hallelujah, yun po ang mukha ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoong Diyos. Sa Diyos Ama, wala pang nakakita. Okay? Amen. Maging sa langit po ang haharap sa atin si Lord. Sabi po doon, ang haharap sa atin sa langit ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang ating makikita doon, mga kapatid. So how to seek His face? Ito na po. Paano po natin masumpungan ang mukha ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoong Diyos? Paano natin maranasan yung presence ng ating Panginoon? Paano natin maipamuhay yung kabanalan ng Diyos? Paano natin matagpuan yung guidance o direction ng ating Panginoon? Number one, worship. Yung pagsamba. Yung pagmanikluhod natin sa Diyos. Merong sabi doon sa Book of Psalms, pour out your heart to Him. Kaya pagdating sa pagsamba, kailangan ibuhos natin yung puso natin sa Panginoon, yung damdamin natin sa Diyos. Meron akong naalala dati na kung bakit ka daw umiiyak na sa presence ng Lord, emotion mo lang yan. Nasa Samar pa po ako. Kasi kapag totoo kang nag-worship sa Panginoon, siyempre ibinibigay mo yung emosyon mo sa Diyos. Meron bang sumasamba sa Diyos na walang emosyon? Ano ka, robot? Di ba? Bakit ka umiiyak? Bakit nakakaramdam? Kasi yung emosyon mo, ibinibigay mo sa Panginoon. Ang sabi niya lang sa akin, kaya ka lang naman umiiyak. Kasi kapag sasamba ka na sa Diyos, sila wala. Parang tinginan lang. Di ba? Tinginan lang sila sa ganon. Samantalang ikaw napupus na yun, nagtataka ka na, bakit sila walang nangyayari, ako meron. Pero parang may kakaiba. Kaya sabi sa Psalms, pour out your heart to Him, ibuhos mong yung puso sa Kanya. Kaya pagdating sa pag-awit, mga kapatid, kailangan ibigay mo ng tudo. Kaya mayroong, di ba, binabanggit sa yung mga song leader natin, ibigay mo ng tudo sa Diyos. Nangugat na nga yung mga song leader natin para lang ma-encourage tayo na sila man din kung paano yung pagsamba nila, kailangan ganun din tayo. Kung maaari lang, amen? Kaya minsan, di ba nasasabi natin, minsan, iba napupuspos, bakit yung iba wala? Parang walang nangyayari. Parang pustin na nakatayo lang. Walang damdamin kasi hindi mo ibinibigay yung puso mo sa Panginoon. Sabi ng Psalms, pour out your heart to Him. Pagdating sa worship, wala kang ibang gagawin kundi isurrender mo yung buhay mo sa Diyos. Amen. Ibigay mo yung damdamin mo sa Panginoon po yung pag-worship. Ibigay mo yung nararapat sa Diyos. Ano ba yung nararapat sa Diyos? Yung puso natin. Amen? Amen. Worship. How to seek His face? Worship. Sa pagsamba natin sa Diyos, doon niya ipapadama yung presence niya. Kaya minsan napupuspos na tayo. Kita niyo po yun? Amen?
Minsan nararamdaman na natin yung presence ng Lord. Minsan hindi na tayo yung kumikilos, kundi yung Espiritu na ng Diyos ang nag-drive sa atin. Kaya merong sinatawag na sing in the Spirit. Amen. Bakit? Sino na nagpo-flow doon? Yung Holy Spirit. Yes. Dance in the Holy Ghost. Sino nagpo-flow doon? Yung Holy Ghost. Alam niyo si David, di ba? Sinabihan pa siyang baliw na siguro yung haring ito, yung taong ito. Kasi mantakin nyo na ba naman, yung lead sa kanya ng Holy Spirit, tanggalin yung mga damit niya. Tanggalin yung balabal niya para lang sumayaw sa Panginoon. Kaya pagtingin sa kanya ng mga tao, baliw na ito. Pero yun ang leading ng Holy Spirit sa kanya. Hubarin, anong mensahe nun? May narinig ako nun. Hubarin yung glory ng tao. Kasi hari siya. Isurrender yun. Ang buhay niya, yung meron siya, isurrender niya. Amen? Yun po yung worship, mga kapatid. Kaya napaka-importante yung pagsamba natin sa Diyos. At naituro din naman ito nung Sunday. Go deeper in the presence of the Lord. Paano yun? To worship God in spirit and in truth. Amen po ba? Sino po dito yung mga mananamba sa Diyos? Amen? Lahat tayong mananamba. Ang sabi sa Bible, John chapter 4, kasi lahat po ng tao mananamba. Okay? Naituro ko na rin po ito dati, na lahat ng tao mananamba. Pero ang hinahanap ng Diyos, yung totoong sumasamba sa espiritu at katotohanan. Kasi religion, ang religion po sumasamba din sa rebulto. Okay? Maraming tao sumasamba sa pera. Yan. Even Muslim, sumasamba rin sila. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung sumasamba sa espiritu at katotohanan. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon. So number 1, worship. Then pangalawa, prayer. Sa paghahanap natin sa Panginoon, mga kapatid, kalakip yung prayer natin, yung pananalangin natin. Sa usaping prayer, sabi nga kanina, hindi lang ito after sa mga bagay na hinihingi natin sa Diyos. Yung prayer din, mga kapatid, kasi minsan kailangan nating makuha sa sarili natin na hindi tayo nagpipray dahil meron lang tayong gustong makuha sa Diyos. Okay? Okay po? Yun po ipinapaliwanag natin kanina. Nagpipray tayo dahil gusto nating maranasan ang presence ni Lord. Gusto natin siyang makasama. Din pangatlo, word. Salita. Hindi po nawawala itong salita ng Diyos. Importante ito sa buhay natin kasi yan po ang mukha ng Panginoon. Salita ng Diyos na ibinigay sa atin. Okay? Face the Lord, ang face ng Panginoon, word, no? How to seek His face through the word of God. Makita natin yung mukha ng ating Panginoon. Then, pang-apat, repentance. Pagsisisi. Hindi nawawala. Hindi natin mahanap ang mukha ng Panginoon kung walang repentance. Kaya minsan, di ba, pag magsisik ka na sa presence ng Lord, minsan napakahirap mong makapasok sa presensya ng Panginoon kasi merong kasalanan na hindi nahingi ng tawad. Amen. Kaya dito, di ba, kapag meron ng mag-opening prayer, minsan merong lumalabas, Lord, patawarin mo kami. Kahit sa offering, Lord, patawarin mo kami. Puro patawarin. Kasi bakit? Kasi alam niya sa sarili niya na meron siyang nagawa. Okay? Ako po, experience ko minsan na napakahirap mong maramdaman yung presence ng Lord kasi meron ka pang bagay na hindi nahingi ng tawad sa Diyos. Sa mga araw o lumipas na araw na nakagawa ka. Kaya kailangan muna nating ihingi ng tawad. Okay po? Kailangan meron muna tayong confession o repentance na ginagawa. Para yung presence ng Lord maranasan natin. Yung glory ng Panginoon maranasan natin. Then, living holy. Ito po yun, mga kapatid. How to seek His face. Siyempre kasama dito yung paglakad, pamumuhay na may kapanalan. Amen? Hallelujah. Ito na po. Punta po tayo dito sa aking 5 bagay. Napakaganda po nito, mga kapatid. The benefits of seeking His face continually. Ang benepisyo ng paghahanap sa mukha ng Panginoon. Ang sabi dito, mga kapatid, seek His face continually. Kaya sinabi ko kanina, i-take note natin yung word na continually. Tuloy-tuloy. Amen. Nagpapatuloy. Kaya nga, Bishop, walang gaganapin na revival. Bakit may revival? Kasi ibig sabihin namatay yung spiritual life mo. Kaya marami ngayong kinakandak na revival kasi wala nang buhay. Sa totoo lang, mga kapatid, kung ang isang mananampalataya ay nananatiling buhay sa tingin mo, i-revive yun? Wala eh. Kasi yung word na revival, dati siyang buhay na namatay para i-revive. Yun yung revival.
Kaya dito makita natin, ano yung pagkukulang ng isang Kristiyano? Bakit dumating sa point ng kanyang buhay na kailangan niyang ma-revive? Kasi kung titingnan natin yung mga apostolis, wala namang ano doon eh. Hindi sila nagkakandak, kailangan ko ng revival. Kasi sila namuhay, na-revive yung spiritual life nila. Tuloy-tuloy po yun. Continue po yun. Kailan ngayon po mga kapatid, bakit kailangan merong revival? Kasi marahil, merong mga mananampalataya na nagkulang spiritually, ng hina. Bakit kaya? Ng lamig? Bakit kaya? Di ba? Kaya dito makita natin, the benefits of seeking His face continually. Number 1, take note muna natin yung word continually. Kasi hindi lang ito yung one time na nahanap mo ang Panginoon, okay ka na. Naramdaman mo yung presence ng Lord, nag-conduct ng a night with the Holy Ghost, okay na yon. Wala ka nang gagawin. Ako po'y naniniwala at nanampalataya na once na ma-experience mo yung presence ng Lord, hahanap-hanapin mo yan. Hindi lang sa panahon, bawa ilang buwan yon, ilang ano yun, naranasan mo, hindi mo na siya hanapin. No, hahanapin mo siya. Tuloy-tuloy yon. Amen? Continue yun. Kung ano yung experience mo to, continue yun. Ngayon, what are the benefits of seeking His face continually, mga kapatid? Number 1, ito na po ang benepisyo. Napakaganda. To avoid, number 1, to avoid spiritual stagnation. Alam niyo po yung stagnation? Tinignan ko po yung meaning ng stagnation. Stagnation means a state or condition marked by lack of flow, movement, or development. Kaya bakit maraming mananampalataya hindi lumalago? Alam niyo yung stagnant? Kikita na ba kayo ng kanal na hindi dumadalo yung tubig? Daming lamok, pinamamahayan ng insekto. Hindi lang lamok, pati mga bulate. Hindi lang bulate, mabaho. Anong kulay? Itim. Minsan may buraks pa sa ilalim. Stagnant. Bakit kaya mga kapatid? Kasi hindi na sila nagsisik sa presence ni Lord. Hindi sila continually seeking the presence of the Lord. Kaya sabi dito, ang benepisyo sa mga mananampalataya na nagpapatuloy, na naghahanap sa presensya ng Panginoon para maiwasan yung spiritual na tinatawag na spiritual stagnation. Kasi sabi dito, a state or condition marked by lack of flow, movement, or development. Kaya makita natin si sister, si brother, hindi lumalago. Bakit ganon? Parang stagnant yung spiritual niyang buhay. Kumbaga bansot, unano, walang paglaki. Kasi hindi siya nagpapatuloy sa pag-seek kay Lord, sa presence ni Lord. Kaya importante dito na patuloy tayong nagsisik sa presence ng Panginoon. Amen? Hindi lang yung matagal ng panahon, tumigil, lalo na yung mga tumigil. Hindi na nagpatuloy. Kaya mahirap, kaya paglapitan mo, ang baho-baho mo naman, hindi po physically mabaho, kundi yung takbo ng buhay niya. Mabaho ang ginagawa niya. Mabaho yung pamumuhay niya. Kaya yung mga hindi nagpapatuloy sa paghahanap sa presence ng Panginoon, napakabaho ng takbo ng buhay. Ibig sabihin, yung pamumuhay. Hindi na mabango. Kumbaga, hindi na napapakinabangan ng mga tao. Kasi pag mabango, ang tao lalapit sa'yo, di ba? Yung bango mo naman. Anong pabango mo? Hindi kaya, na-order ko kay Brother Ronald sa Shopee niya. Mahilig kasi siyang mag-send ng send link ng Shopee. Yung link ng Shopee, doon ko na-order. Ang bango, di ba? Try mo, bumili. Di ba? Nakakainganyo kapag, ibig sabihin, kapag maayos yung pamumuhay mo. Mabago ang pamumuhay mo. Kaya dito, ang benepisyo po na makukuha ng isang mananampalatayang nagpapatuloy sa paghahanap o pagsisik sa presence ni Lord to avoid spiritual stagnation. Kaya makita mo, lumalago ka. Kaya sabi ng Bible, changing from glory to glory. Amen? Kaya minsan makita natin, taga-upo lang to, ngayon nagpe-pray na. Kaya huwag kang magtaka. Huwag mong tanggihan. Kung i-assign ka man sa opening prayer. Ibig sabihin, lumalago ka. Amen? Hindi ka stagnant. Hello? Amen? Meron to ba dito yon yung pag na-assign sa opening prayer? Ba't ako? Di ba? Inauso noon na,
O, nababanggit pa rin natin ngayon, yung nauso nun kapag ang isang believer daw na pag na-assign, nagiging paniki. You know? Ba't ako? Oh, ba't naging bat siya? Ba't ako? Ba, ibig sabihin, lumalago ka, gusto ng Lord, lumago ka. Simula sa pakikinig, mamaya makita mo na lang nangangaral na sa labas. Nagsishare na sa trabaho niya. Habang nagbubulkanize si Brother Dennis, sinisira niya yung nagpabulkanize sa kanya. Alam mo, ang buhay ng tao parang gulong. Bakit parang gulong? Oh. Di, ang buhay ng tao parang gulong. Kapag wala ang Diyos, flat siya. Hindi mo siya magamit. Oh. Ba, ganda ng revelation ni Lord? Ang buhay ng tao parang gulong. Pag walang hangin, hindi mo magagamit. Pero kapag may hangin, magagamit siya. Ano yung hangin? Sumisimbolo sa hangin? Ang Diyos. Yes. Kapag may Diyos ang buhay mo, may kabuluhan. Nagagamit mo ang buhay mo ng maayos. Yun. Ibig sabihin, kapag nag-share ka na, lumalago ka. Hindi ka stagnant Christian. Hindi ka yung tipong Kristyanong mukhang kanal. Hindi ka mabaho, hindi ka maitim. Kundi nagpo-flow ka, kaya nasabi, di ba? A rivers of living water. Anong trabaho ng Holy Spirit? Para siyang ilog, lumalagasa. Ibig sabihin, buhay na ilog. Running water. Pero yung nasa kanal, stagnant, nako, anong makita mo dyan? Walang gumagalaw na tubig. Siguro yung mga gumagalaw, mga bulati, mga kiti-kiti, lamok, babaho. Kaya kung titigil ka sa paghahanap sa presensya ng Panginoon, ganito ang magiging hitsura mo. Maganda ka nga sa panlabas, gwapo ka pa sa panlabas, pero yung loob mo, mabaho. Pag titigil ka sa paghahanap sa presence ni Lord. Kaya sa ating mga mananampalataya, hindi option ang pagtigil. Ang laging option, pwede kang magpahinga, pero magpatuloy ka. Walang titigil. Pakisabi, walang titigil. Amen? To avoid spiritual stagnation, mga kapatid. The benefits of seeking His face continually to avoid spiritual stagnation. Kasi nga po, doon sa Revelation, mula sa trono, dumadalo yung ilog. Di ba, Bishop, merong binanggit doon? Dumadalo yung ilog doon. Kaya when we seek the presence of the Lord, patuloy tayong lumalapit at hinahanap yung mukha ng Panginoon, yung tubig ng buhay, patuloy ang dadaloy sa buhay natin. Kaya anong saysay na may stagnant ka? Anong saysay? Anong tawag nun? Magiging ganun ba yung buhay natin? Magiging ganun ba ang estado ng spiritual life natin? No. Kapag tayo ay patuloy na naghahanap sa presence ni Lord, sa face ni Lord, hindi ito mangyayari sa atin, mga kapatid. Amen? To avoid spiritual stagnation. Kaya lahat tayo lumalagong Kristiyano. Lahat tayo nagpapatuloy na Kristiyano. Hallelujah. Amen. Then, pangalawa, mga kapatid, the benefits of seeking His face continually, pangalawa, to maintain the fire. Para ma-maintain natin yung alab na inilagay ng Espiritu Santo ng Diyos sa buhay natin. Kasi 2 Timothy chapter 1 verse 6, sabi dito sa Amplified Version, that is why, sabi ni Apostle Paul, that is why I would remind you to stir up. Anong ibig sabihin ng stir up? Meron din po ditong binanggit, sabi niya, rekindle the embers of, fan the flame, and keep burning. The gracious gift of God or the inner fire that is in you. So kapag tayo ay nagpapatuloy sa paghahanap sa presence ni Lord, sa face ni Lord, yung benepisyo natin sa buhay na ito, ma-maintain natin yung alam ng apoy ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya hindi dito papasok yung panglalamig. Amen. Lagi kang maalab. Lagi kang nag-aalab sa kalooban ng Diyos. Sa pagsunod sa Panginoon. Sa paggawa sa Kanyang kaharian. Maalab kang lagi. Gusto mo laging may ginagawa sa kaharian ng Panginoon. Gusto mo sundin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya hindi dito papasok yung panglalamig. Kawalan ng gana. Minsan sa buhay natin, based on my experience po, minsan nakakaramdam tayo ng ganon. Ako man. Minsan nakakaramdam ako sa flesh, kawalan ng gana. Minsan sa pagdating sa pananalangin, inaantok. Pero pag once na naranasan mo na yung presence ng Lord, iba na naman yung parang na-charge ka. Iba na naman yung lakas. Amen? Na-experience po yung mga kapatid?
Minsan sa paglapit natin sa Panginoon, minsan wala tayong gana, minsan tinatamad. Pero pag once na-experience mo na yung presence ng Lord, iba na naman yung lakas mo. May joy ka na naman. Amen? Kaya dito mga kapatid, kapag once na nagpatuloy tayo sa pagsik sa face ni Lord, ang pangalawang benepisyo na ito sa atin to maintain the fire. Kaya doon sa Exodus, di ba, wag ninyong hayaang mamatay ang apoy. Lagi niyo yung gatungan. Ano yung panggatong sa atin, mga mananampalat? Anong panggatong na gagamitin natin ngayon? Yung pagsik sa presence ni Lord. Paghanap sa presensya ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy po yun, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, John 15, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung walang connection. Pag hiwalay kayo, wala kayong magagawa. Pag once na sinisik natin yung presence ng Lord, ibig sabihin, nakikikonek ka sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung apoy na may maintain po yun. Yung alab na may maintain po yun. Hallelujah. Then pangatlo, mga kapatid, hallelujah, praise the name of Jesus. The benefits of seeking His face continually, pangatlo. Di ba merong nakapagsabi na isang tagasunod o mananampalataya ng ating Panginoon Lord? Ay, si John the Baptist, di ba? Sabi niya, He must increase, I must decrease. Pangatlo, yung benepisyo sa mga mananampalataya, to decrease the influence of the flesh. Nasa flesh pa po tayo, tama? Nasa katawan pa tayo. At hindi po natin may kakaila na merong impluensya ang laman sa buhay natin. Kapag malaki yung laman, itong nagagawa, itong udyok ng laman, ito talagang nasusunod. Pero, kapag nangingibabaw sa atin yung Espiritu Santo ng Diyos, hindi po mananaig yung laman. Kaya yung pangatlong benepisyo, kapag ang tao ay nagpapatuloy sa pagsik sa presence ng ating Panginoong Diyos, to decrease the influence of the flesh and to increase the influence of the Holy Spirit. Kaya more na lumalapit tayo sa Panginoong Diyos, nagpapakumbaba at nagmamanikluhod sa presensya ng ating Panginoon at naghahanap sa Kanyang presensya, ang lumalaki sa atin o yung impluensya, yung lumalaking impluensya sa buhay natin ay yung Espiritu Santo. Pero tingnan nyo, kapag hindi tayo naghahanap sa presence ng Panginoon, wala tayong gagawing sa spiritual buhay natin, ang laging mananaig dyan, ang laging mangunguna yung laman. Yung hilig ng laman. Yung pita ng laman. Amen. Pero more, kaya nga merong kanta, di ba, na the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Saan niya matatagpuan yun? Sa presence ng Panginoon. The more na lumalapit tayo sa Diyos, ang lumalaki sa atin ang Diyos. Hello? Amen. Narinig niyo po? The more na lumalapit tayo sa Diyos, ang lumalaki sa loob natin ang Diyos. Ano yung humihina? Ang laman. Kaya sabi ng Lord, the greater is He that is in you. Sino yung mas dakila? Yung Espiritu Santo sa buhay natin. Kaya dapat lagi nating pinapakain yung spiritual na buhay natin ng salita ng Diyos. Kung ano yung pinapakain mo, yun ang lumalaki sa'yo. Okay? Kapag ang lagi nating pinapakain itong laman na ito, halimbawa manood tayo ng mga makalaman na panuurin, ang lumalaki dyan, yung laman. Kapag lagi tayo nakikinig ng mga makalaman na usapan, ang lumalaki dyan, yung laman. Ibig sabihin yung impluensya ng laman. Pero pansinin nyo, kapag lagi mong napapakinggan yung mga awiting makalangit, salita ng Diyos, mga pagsamba, nakikita at napapakinggan, yung mga napapanood natin, ang lumalaki sa atin, yung spiritual. Yung espiritu, yung impluensya ng espiritu, mas lalo siyang nananaig. Kaya nga, yung tema natin, seek His face continually. Kasi ang nagbibenepisyo yan tayo. Amen. Ang lumalaki dyan, yung espiritu ng Diyos sa buhay natin, yung impluensya ng Diyos sa buhay natin, yun po ang lumalaki sa pagkatao natin. Kaya yung nagdi-decrease itong flesh. Amen. Yung flesh, yung impluensya ng laman, ito po ang impluensya ng laman ay lumiliit. Kaya hindi mo na siya napapakinggan. Kaya sabi ni Apostol po sa Galatians chapter 5 verse 16, then I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh.
Para hindi natin magawa yung laman, kailangan lumakad tayo sa Espiritu. Paano tayo lalakad sa Espiritu kung hindi tayo nagpapatuloy sa paghanap sa presence ng Panginoon? Kumbaga, wala kang ginagawa spiritually. Wala kang ginagawa sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kasi sabi doon, ang ibig sabihin ng paghanap sa mukha ng Panginoon, yung presence niya, yung righteousness niya, yung holiness niya, yung word niya. At to be intimate, di ba? Makipag-intimate yung relationship kay Lord. Kaya dito, para mag-decrease yung impluensya ng flesh, lagi nating hanapin ang mukha ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Din pang-apat po, mga kapatid, the benefits of seeking His face continually to build closer and deeper relationship with the Lord. Yun yung po ang sinasabi rin natin kanina. Para bumuo at gumawa ng malapit o malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Din pang-lima, to prevent us from backsliding. Pag lagi kang naghahanap sa mukha ng Diyos, di ka mababackslide. Amen? Di ka mababackslide. Lagi mo siyang hinahanap eh. Hindi siya author ng backsliding. Pero kapag once na tumigil ng isang mananampalataya at kampante na siya sa meron siya, kaya sabi ni Paul, huwag mong ipagmalaki na nakatayo ka ngayon. Baka bukas ikaw ay mabuhal. Anong ibig sabihin yung dapat patuloy kang nakadepende sa Diyos? Lagi mo siyang hinahanap. Yung presence niya through worship, through word God, maging sa pagdalo natin, lagi mo siyang hinahanap. Kaya dito, yung benepisyo sa panglimang benepisyo para maingatan tayo mula sa espiritu ng pagbabackslide. Kaya bawat isa sa atin, kung naghahanap sa presence ng ating Panginoon, walang backsliding spirit na iiral sa buhay natin. Kasi hinahanap mo siya eh. Amen? Aalis ka pa ba sa dahilan kung bakit ka nandito? Aalis ka pa ba sa persona na tumawag sa iyo kung nandyan na siya kaharap mo? No. Amen? Hallelujah. Praise be the name of Jesus Christ, mga kapatid. So, pang-lima, to prevent us from backsliding. Once na hinahanap po natin yung presence at tuloy-tuloy po yung paghahanap natin sa presence ng Panginoon, anumang naranasan natin, i-maintain po natin yan. Kasi ito po yung mga bagay na maaari po nating maiwasan. Una, to avoid spiritual stagnation, then to maintain the fire. Then pangatlo, to decrease the influence of the flesh and to increase the influence of the Holy Spirit. Pang-apat, to build closer and deeper relationship with the Lord. Pang-lima, to prevent us from backsliding. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Let's continue seeking the presence of the Lord hanggang sa pagdating po natin sa langit. Kung anumang naumpisahan natin, tuloy-tuloy po natin. And I believe the Holy Spirit ay nasa buhay po natin. Siya po ang magtuturo sa atin. Siya po ang gagabay sa atin. Kasi sabi ng Ama, walang makakalapit sa Kanya, liban na siya mismo ang naglapit sa taong yon. And I believe when the Holy Spirit, kapag ang Espiritu Santo ay nasa isang tao, siya rin ang gagabay o mag-guide sa tao para makalapit siya sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang ating Diyos. Bigay ko na po kay Bishop. Hallelujah.